Bukod po sa kakulangan ng mga flood control projects, sinisisi rin sa pagbaha sa Tuaw, Cagayan ang umano'y illegal logging. Putol na kalsada naman ang nagpapahirap sa mga residente sa 4 na barangay sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Saksi, si June Veneracion. Mula sa Impapawid, kita ang malaking uka sa bahagi ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road na nagdudugtong sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, patungong Tayog at Santa Maria sa Pangasinan. Mas mabilis din itong daan patungo sa T-Plex para sa mga manggagaling sa Isabela, Kalinga at Cagayan. Ilang metro ng konkretong daan ang putol at nahulog sa ilog. Kaya nito, imbis na lalapit ang travel ng mga sasakyan papunta ng Manila, daan ng Pangasinan, wala na. Paano na kami? Pinagdugtong-dugtong na kawayan ang pansamantalang tulay ng mga residente mula sa 4 na barangay. Bato ang gilid ng bundok, kaya posibleng abuti ng 1 buwan para malagyan ng pansamantalang one-way na daan. Kung mabilis tayo, hindi aabutin ng 1 buwan. Ganun po. Lalo kung tutulong ang highways, oo. Kung kukutungin, wala na naman. Kutungin na po. Iniutos na rin Pangulong Bongbong Marcos ang 24 oras sa clearing operations sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa bagyong Uwan. Kasabay nito ang paghahanap sa mga natabunan sa guho sa iba't ibang landslide, gaya sa Libuagan, Kalinga, kung saan 3 bangkay ang na-recover sa bahay na natabunan ng lupang gumuho mula sa bundok. Nawawala pa rin ang 1 kagawad. Sa tala ng Office of Civil Defense, 27 ang patay sa pananalasa ng bagyong Uwan, pinakamarami sa Cordillera. Apektado rin ng bagyong Uwan ang komunidad sa rice terraces ng Barangay Batad sa Banao, Ifugao. Ayon sa kanilang barangay chairman, pahirapan ang komunikasyon doon at wala ring kuryente. Sa Tuaw, Cagayan, nililinis pa rin ang truck-truck na putik, putol na puno at troso na nagkalat matapos ang dilubyong dulot ng bagyo. Inanod ang bahay ng pamilya Kabunag, kaya nakatira muna sila sa ilalim ng maliit na puno sa gilid ng kalsada. Puno-puno na lang, sir, kasi wala na rin talaga kami matirahan. Sana, sir, humingi kami ng tulong kahit paano, sir, mabigyan din kami ng kahit kunting tulong, sir. Sa gitna ng trahedyang tumama sa kanila, hindi nila maiwasang maisip na kung nalagyan sana ng flood control project ang kanilang lugar, baka hindi ganito ang sitwasyon nila. Mahirap na nga raw sila, lalo pa ngayong naghihirap. Yung dapat na ipinulasan nila, sir, dapat dito nilagay, sir. Hindi sana kami abot ng ganito, sir. Kung may isip lang sila, sir, kung may takot sila sa Diyos, sir. Pero wala, sir, mga swapang, sir. Isa pa sa sinisisi ng mga taga rito, ang trosong inado ng Chico River na sumira sa maraming bahay. Yan, number 1 sir. Sabay, pagbangga ng troso, sabay yung bahay nila. Tahas ang sinabi ng Vice-Gobernador ng Cagayan na ang mga troso ay mula sa illegal logging sa mga kabundukan sa kalapit nilang probinsya ng Kalinga at Mountain Province. Halos kapuputo lang daw ng mga nakolektang troso. We suffer the consequences of the denudation of forests in these areas. May mga flood control projects sa Cagayan pero hindi man lang daw binigyan pansin ng problema sa Tuaw na nalalagay sa panganib kapag umaapaw ang Chico River. If we were only consulted, if the local councils, development councils were consulted, ito yung mga priority namin. It never reached yung mga decision makers natin, especially our lawmakers. Sila talaga may kasalanan dito kasi preventable talaga ito. And we have a lot of money for it sana. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.